Maagang-maaga pa lang, gising na si Kristal. Nasa kusina na siya nang biglang may kumatok sa pinto. Kristal! Sigaw mula sa labas. Napangiti si Kristal at dali-daling binuksan ang pinto. Pagbukas pa lang niya, bumungad na agad ang amoy ng pabango ni Amira. Amira! Sabay yakap niya sa pinsan. Ang aga mo ah! Surprise! Sabi ni Amira sabay yakap pabalik sa kanya. Miss na miss kita. Napansin ni Crystal na parang mas glowing ngayon si Amira. Suot nito ang light blue dress at may manipis na cardigan sa balikat. Wow! May ganap ka ba? Ganda mo today ah! Natatawang sabi ni Crystal habang pinapapasok siya. Ganito na ako no? Biro ni Amira, kunwaring nag-flip ng buhok. Natural beauty. Tumawa si Crystal. Echosera, gusto mo ng kape? Of course! Ikaw talagang pinaka-the best magtimpla. Sagot ni Amira. Umupo agad sa sofa. Habang nagtitimpla si Crystal, sumulyap siya sa sala. Nakita niya si Amira na pinagmamasdan ng paligid. Ang mga picture frames sa dingding. Wedding photo nila ni Nazi. Family pictures. May isang frame na kuha lang nung nakaraang buwan. Si Crystal at Nazi sa beach. Magkahawak ang mga kamay. Pagdating ni Crystal, dala niya ang 2 tasa ng kape. Umupo siya sa tapat ng pinsan. So, ano nang ganap sa love life mo? Umangat ang kilay ni Amira. Ba't ganyan naman ang tanong mo? Kasi, lagi na lang ako tinatanong ni mama kung kailan ka raw magkaka-boyfriend. Abay sabi ko, choosy ka lang. Choosy talaga, no? Sagot ni Amira sabay smirk. Hindi naman pwedeng kung sino-sino lang. Pero meron na ba? Tanong ni Crystal nang may lambing sa tono. Gusto ko na rin magkaasawa ka para mag-double date tayo. Imagine family dinners ng sabay-sabay. Sandaling natahimik si Amira. Inikot niya ang tasa sa kanyang kamay. Parang may iniisip. Malapit na. Biglang sabi niya, Ano? Totoo ba yan? Biro lang. Ikaw naman excited ka masyado. Ngumiti si Crystal, pero may konting pagtataka. Kala ko seryoso ka na, pero wait, malapit na? Ibig bang sabihin may someone? Umiling si Amira. Secret. Oy, close tayo ah, ba't ka nagsisecret sa akin? Hindi pa pwede. Sagot ni Amira na may kakaibang ngiti sa labi. Pero wag kang mag-alala, promise ikaw ang una kong sasabihan. Sure ka dyan ah? Baka naman taken na yan ha? Hindi, single siya. Hindi niya napansin ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Amira o ang pagkapit nito ng mas mahigpit sa tasa. Speaking of, gusto mo mag-lunch dito? Bahagyang nanigas si Amira pero agad din siyang ngumiti. Sure. Kung okay lang? Of course okay lang no? Sagot ni Crystal nang walang alinlangan. Alam mo, Crystal, ang bait mo. Ha? Wala lang. Parang ikaw yung tipo ng taong di marunong magduda. Kasi wala naman akong dapat pagdudahan, no? Walang kamalay-malay si Crystal na ang pinsang kaharap niya at tinuturing niyang kapatid ay ang kabit ng kanyang asawa. Mula sa itaas ng hagdan, maririnig ang marahang yabag ng paa. Agad na patingin si Crystal at bumungad sa kanya si Nazi na bagong gising. Pero sa kabilang sofa, biglang nanigas ang balikat ni Amira. Ilang segundo muna bago niya inangat ang mata at doon, nagtagpo ang kanilang paningin ni Nazi. Tumayo si Crystal at sinalubong siya. Good morning! Good morning! Dumiretso si Nazi kay Crystal. Agad siyang hinalikan ni Nazi sa noo. May bisita pala tayo. Good morning, Amira. Good morning. Ready for work ka na? Oo maaga ang meeting. Lumapit naman si Crystal sa kusina at kinuha ang thermos. Tinimplahan kita ng kape. Tapos,
May baon ka rin na sandwich at prutas? Alam ko minsan nakakalimutan mong kumain eh. Napangiti naman si Nazi. Ikaw talaga para akong batang inaalagaan. Kasi, kung di kita aalagaan, sino pa mag-aalaga sa'yo? Tinanggap ni Nazi ang dala, saka hinalikan si Crystal sa pisngi. Sa sofa, mariing kinagat ni Amira ang loob ng pisngi niya. Lumapit si Nazi kay Amira. Salamat sa pagdalaw, pasensya na. Aalis ako agad. Okay lang, busy ka naman talaga. Saglit silang nagkatitigan. Mas matagal ng konti. Si Crystal abala sa pag-aayos ng bag ni Nazi. Walang kaalam-alam. Kunin mo yung jacket mo, malamig sa opisina niyo. Already got it. Sagot ni Nazi sabay suot ng blazer. Humakbang siya palapit kay Crystal. Hinawakan na magkabilang pisngi nito. Mamaya ulit, text kita pagdating ko. Drive safely ah. Sagot ni Crystal sabay yakap sa kanya. Habang yakap-yakap niya ang asawa, nakita ni Amira ang kamay ni Nazi na bahagyang kumuyom. Nang bumitaw si Nazi, dumiretso na siya sa pinto. Bago tuluyang lumabas, lumingon pa siya. Amira. Ingat kayo dito. Sabi ni Nazi na may bahagyang diin sa huling salita. Ngumiti naman si Amira. Oo naman. Pagkasara ng pinto, nanatiling nakatitig si Crystal sa pintuan ng ilang segundo. Parang ayaw pa niyang umalis ang asawa kahit pa sandali lang. Ay nako. Grabe, miss ko na agad siya. Umiling si Amira. Talagang mahal ka niya, no? Oo naman, no? Ramdam ko din yon. Maya-maya, tumayo na si Amira mula sa sofa. Hawak niya ang bag, inayos ang strap sa balikat. Crystal, magpapaalam na rin ako ha, may asikasuhin pa ako mamaya eh. Lumingon si Crystal mula sa kusina, hawak ang baso ng tubig. Ha? Ang aga mo naman? Hindi ka pa nagla-lunch? Next time na lang, biglaan eh. Lumapit si Crystal at niyakap siya. Ingat ka ha, text mo ako pag nakauwi ka na. Oo naman, love you sis, love you too. Sagot ni Crystal ng buong lambing. Pagbitaw nila sa yakap, saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang paghihinala para kay Crystal, kundi puro tiwala. Pagkasara ng pinto, huminga ng malalim si Amira. Agad sumakay sa sasakyan niya at sinundan si Nazi papunta sa kanilang tagpuan. Habang tumatagal, mas kumikipot ang daan. Mas kaunti ang sasakyan hanggang sa tuluyan na silang pumasok sa isang lugar na halos walang kabahayan maliban sa iisa. Isang lumang bahay, bahagyang tago ng mga puno, na unang pumarada si Nazi. Ilang metro ang pagitan bago huminto si Amira. Bumaba sila ng halos sabay. Agad lumapit si Amira. Agad naman siyang niyakap ni Nazi sa bewang. Ang tagal mo. Siyempre sinigurado ko lang no. Ayoko may makakita. Sagot ni Amira at bahagyang nakangiti. Hinila siya ni Nazi papasok sa loob ng gate at sinara yon. Hindi na sila naghintay pa. Hinawakan ni Nazi ang mukha ni Amira gamit ang parehong palad. At bago pa makapagsalita ang kahit sino sa kanila, nagtagpo ang kanilang mga labi. Napahawak si Amira sa kwelo ni Nazi. Hinila siya palapit, hanggang sa lumalim ang halikan nilang dalawa. Lumipas sa mga linggo, wala pa ring nararamdaman na pagdududa si Crystal sa kanyang asawa. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw sa opisina, maagang nakauwi si Crystal. Tahimik ang bahay, patay ang ilaw sa sala, bukas ang ilaw sa kwarto. Naroon si Nazi, nakaupo sa gilid ng kama. Nakatanggal na ang sapatos at tinatanggal na ang relo sa pulso. Babe, tawag ni Crystal. Pagod pero may ngiti sa labi. Maaga ka rin pala. Sagot ni Nazi, tumingala at ngumiti. Buti nga dumating ka na. Miss na kita agad. Lumapit si Crystal at iniwan ang bag sa upuan.
Mismo lang kasi gusto mo nang matulog. Tumawa si Nazi at tumayo at sinalubong siya ng yakap. Ligo muna ako, pagod na pagod ako eh. Sabi ni Crystal matapos ang yakap. You can go. I will wait for you. Pagkatapos maligo ni Crystal, lumabas na siya. Suot ang oversized shirt. Lumapit siya kay Nazi na nakahiga na. Nakatagilid. Nakapikit pero gising pa rin. Tabi ka. Humiga si Crystal sa tabi niya. Inilapag ang ulo sa dibdib ng lalaki. Pero nang igalaw niya ang kamay niya sa braso ni Nazi, may napansin siya. Isang bahagyang pulang bakas sa may pulso. Parang marka ng lipstick na bahagyang nabura. Nanlamig ang katawan ni Crystal. Nazi, ano to? Aniya? Pilit ginawang kalmado ang boses. Ha? Inangat ni Crystal ang braso ng lalaki. Mas inilapit ito sa ilaw. Ito. Napatingin si Nazi sa pulso niya at sa isang iglap. Nakaramdam ng kaba ang lalaki, pero hindi niya pinahalata. Ano yan? Mukhang lipstick. Hindi yan lipstick ah. Hindi lipstick? Ano yan, Nazi? Crystal, pakinggan mo muna ako. Paano? Sagot ni Crystal at umatras na isang hakbang. Itsura pa lang alam ko na eh. Wala akong babae. Wala, hindi kita niloloko. Di paliwanag mo to. Sagot ni Crystal na nanginginig na ang kamay. Hindi ako tanga ah. Huminga ng malalim si Nazi. Parang naghahanap ng tamang salita. Sa opisina may event kanina. Yung isa sa mga kliyente mahilig magbeso. Alam mo yun? Yung mga biglang lalapit. Napatawa si Crystal. At napunta sa pulso mo? Hinawakan niya ako. Ganun lang, di ko nga napansin agad. Bakit di mo sinabi agad? Dahil wala lang yun. Sagot ni Nazi. Mas mahinahon. Di ko naman inakala magiging issue sa'yo. Hindi magiging issue? Lipstick yan, Nazi. Lumapit ulit si Nazi. Crystal, mahal. Tignan mo ako. Hindi agad tumingin si Crystal. Pero nang maramdaman niya ang kamay ni Nazi sa kanyang pisngi, napatingin din siya. Wala akong iba. Ikaw lang. Kung may duda ka, tanungin mo ko. Huwag kang gumawa ng kwento sa isip mo. Huminga ng malalim si Crystal. Hinila naman siya ni Nazi upang yakapin. Sorry. Kung nasaktan kita, hindi ko sinasadya. Dahan-dahang umangat ang kamay ni Crystal. Kumapit sa likod ng polo ni Nazi. Hindi ko lang kayang isipin na may iba ka. Wala, mahal. Pangako. Tahimik silang nagtagal sa yakap. Ang galit ay napalitan ng pagod. Ang duda ay tinabunan ng lambing. Sorry. Baka nag-overthink lang ako. Bulong ni Crystal sa asawa. Umiling naman si Nazi. Okay lang. Natural lang yan. Hinalikan niya ang noo ni Crystal. At sa gabing yon, pinili ni Crystal na magtiwala sa kanyang asawa. Pero kahit pilit itong kalimutan ni Crystal, kahit gaano niya gustong ibalik ang dati, may bumabagabag pa rin sa kanya. Sa mga sumunod na araw, napapansin niya mga maliliit na bagay. Ang pagkaantala ni Nazi sa pag-uwi. Ang mga sagot na mas maikli kesa dati. Ang cellphone na laging nakataob sa mesa. Anong oras ka uuwi? Tanong ni Crystal isang gabi habang naghahapunan sila. Late. May kailangan tapusin eh. Late as in? Pilit na kalmado ang boses ni Crystal. Napabuntong hininga si Nazi. Crystal, wag naman. Pagod ako. Hindi naman kita inaaway ah. Nagtatanong lang ako. Sagot niya pero ramdam ang pagod. Lagi namang may kasunod na tanong. Parang hindi ka na naniniwala sa akin eh. Nanikip ang dibdib ni Crystal. Hindi ba pwedeng magtanong ang asawa mo? Kailangan ko na umalis. Sabi ni Nazi, tumayo at kinuha ang susi. Ayoko ng ganito. Aling ganito?
Yung may pakialam ako sa'yo? Hindi sumagot si Nazi. Sinara niya ang pinto ng mas malakas kesa dati. At sa gabing yon, hindi siya umuwi. Kinabukasan, umuwi si Nazi na parang walang nangyari. Nasaan ka? Tanong ni Crystal. Saan ka nagpunta? Hindi niya na napigilan ang pagtaas ng boses. Sa opisina. Natulog ako doon. Hindi ka man lang nag-text? Sagot niya habang nanginginig ang kamay sa inis. Kala mo ba hindi ako nag-alala? Pagod ako. Sagot ni Nazi at nag-iwas ang tingin. Doon na tuluyang hindi nakapagpigil si Crystal. Hindi ba pwedeng magtanong? Sigaw ni Crystal na may luha na sa mata. Simula nung gabing yun parang ako na ang mali sa lahat ah. Dahil pinapalaki mo. Pinili mong maniwala, di ba? Ba't parang binabawi mo? Hindi sumagot si Crystal. Dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang pakiramdam na kahit pinili mong maniwala, may parte pa rin sa kanya na hindi mapakali. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, unti-unting lumalayo si Nazi. At si Crystal lalo pang napupuno ng pagdududa. Hanggang sa hindi na kinaya ni Crystal. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya sa isang cafe kung saan naghihintay si Amira. Uy, mukha kang pagod. Bati ni Amira nang makita siya. Umupo si Crystal sa tapat niya at bumuntong hininga. Pagod na ako. Sa trabaho? Sa asawa ko. Nagulat kunwari si Amira. Ha? Ano nangyari? Kinuwento ni Crystal ang pag-aaway nila ni Nazi. Ang pag-uwi ni Nazi ng late, ang gabing hindi ito umuwi, ang pakiramdam na parang siya pa ang nagiging masama sa tuwing magtatanong siya. Hindi ko alam kung paranoid lang ba ako, pero may mali talaga ako nararamdaman eh. Nanginginig na ang kanyang boses. Tahimik na nakinig si Amira. Iniikot ang kutsara sa kape niya. Crystal, baka naman masyado ko lang nag-overthink. Sa tingin mo? Oo. Alam mo namang mahal ka ni Nazi. Nakita ko kung paano siya para sa'yo. Ibang-iba. Pero bakit bigla siya nagbago, naging ganito na siya? Dahil nasasakal din naman ng mga lalaki kapag palagi silang pinagdududahan. Pero paano yung pakiramdam ko? Hindi ba valid yung nararamdaman ko, Amira? Tanong ni Crystal. Valid. Pero hindi lahat ng pakiramdam totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Crystal. Ayoko masira ang marriage niyo dahil lang sa hinala. Napapikit si Crystal. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magsabing tama siya. Baka nga mali ako. Baka ako lang ang sumisira sa samahan namin. Ngumiti si Amira. Ayusin niyo lang. Huwag mo itulak palayo ang asawa mo. Tumango si Crystal kahit may kirot pa rin sa kanyang dibdib. Salamat. Ikaw talaga ang takbuhan ko. Anytime. Sagot ni Amira sabay yakap sa kanya. Hindi alam ni Crystal na ang babaeng nagbibigay ng payo ay ang parehong taong dahilan ng lahat ng kanyang pagdududa. Inagabihan. Nakatayo si Crystal sa harap ng pintuan ng kanilang silid. Hawak ang kanyang dalawang kamay na tila hindi mapakali. Ilang minuto na siya nakatayo roon ngunit hindi pa rin niya magawang kumatok. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Kanina lamang, nagkaroon na naman sila ng pagtatalo ni Nazi. Dahil sa selos at pagdududa. Nasabi niya ang mga salitang hindi niya dapat masabi. Inakusahan niya ito na may ibang babae, kahit wala siyang matibay na ebidensya. Huminga siya ng malalim bago tuluyang kumatok. Pasok. Dahan-dahang binuksan ni Crystal ang pinto. Nakita niya nakaupo si Nazi sa gilid ng kama, habang hawak ang kanyang cellphone. Nang mapansin siya nito, agad itong napatingin sa kanya. Crystal. Mahina nitong tawag. Hindi agad nakapagsalita si Crystal. Nakaramdam siya ng hiya. Lumapit siya ng ilang hakbang ngunit hindi pa rin niya magawang tumingin ng diretso sa mata ng asawa. May kailangan ka ba? Napayuko si Crystal dahil kitang-kita niya ang pagod
na itsura ng asawa. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari. Sandaling natahimik ang silid. Napatigil si Nazi sa kanyang ginagawa at tuluyang ibinaba ang cellphone sa kama. Tinitigan niya ang asawa na halatang nahihiya at naguguluhan. Para saan? Unti-unting nagangat ng tingin si Crystal. Halos mamula ang kanyang mata na para bang kanina pa siya nagpipigil sa pag-iyak. Sa pagdududa ko sa'yo, hindi ko dapat sinabi yon. Hindi kita dapat inakusahan na may iba kang babae. Hindi agad sumagot si Nazi. Sa halip ay napabuntong hininga ito. Crystal, Alam kong mali ako. Nadala lang ako ng selos sa takot. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa nasa harap na siya ng asawa. Natakot ako na baka may iba kang babae. Minsan kasi pakiramdam ko hindi na ako sapat para sa'yo. Nagulat si Nazi sa narinig. ano? Ba't mo naman naisip yan? Napayuko muli si Crystal. Busy ka lagi sa trabaho. Madalas late ka umuwi. Tapos parang hindi pa tayo nagkakausap tulad ng dati. Dahan-dahang tumayo si Nazi mula kama at lumapit sa kanya. Crystal, Nang magangat ang tingin si Crystal, nakita niyang nakamasid lamang sa kanya si Nazi. Hindi ito galit. Kitang-kita sa mga mata nito ang pag-unawa. hindi ibig sabihin na busy ako sa trabaho, may iba na ako. Alam ko, ngayon ko lang na-realize. Hindi niya napigilang mapaluha. I'm sorry, Nazi. Sobrang nagsiselos ako. Natakot lang ako na baka mawala ka sa akin. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Nazi. Dahan-dahan itong hinawakan na magkabilang balikat ni Crystal. Tignan mo nga ako. Sumunod naman si Crystal. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Seryosong sabi ni Nazi. Ikaw ang pinakasalan ko. Ikaw ang pinili ko makasama habang buhay. Napahikbi si Crystal sa narinig. Talaga? Bahagyang umiti si Nazi. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ng asawa gamit ang kanyang hinlalaki. Masyado ka lang nag-overthink. Bahagyang napatawa si Crystal kahit may luha pa rin sa mga mata niya. Siguro nga. Saglit silang nagkatitigan. Pero Crystal, kung may nararamdaman kang ganito, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang magtago ng sama ng loob. Tumango ang babae. Promise, hindi ko rin kasi mapigilan minsan. Mahal na mahal kita, Nazi. Napatigil si Nazi. Mahal din kita. Sagot nito. Biglang niyakap ni Crystal ang asawa ng mahigpit. Doon lang tuluyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ako lang ang lalaking para sa'yo. At sa'yo lang ako. Ngumiti si Crystal habang nakayakap pa rin sa kanya. Ang drama ko kanina. Konti lang naman. Bahagyang napalayo si Crystal at tinignan siya ng kunwaring masama. Konti lang? Sige na, medyo marami. Napailing si Crystal ngunit napangiti rin. Pasensya ka na talaga. Okay na yun. Basta sa susunod, huwag mo na akong pagbintangan agad. Hindi na, I promise. Hinawakan ni Nazi ang kanyang kamay. Halika dito. Umupo silang dalawa sa gilid. Tahimik silang sandaling nag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, ang trabaho ni Nazi, ang mga plano nila sa susunod na linggo, at sa kung saan sila pwedeng mag-date. At sa gitna ng usapan muling nagsalita si Crystal. Thank you sa pag-intindi. Tinignan siya ni Nazi at ngumiti. Siyempre, asawa kita eh. Napangiti rin si Crystal. Sa isip niya napakaswerte niya sa lalaking ito. Hindi niya alam sa mga susunod na araw. Ang tiwala niyang iyon ay masusubok ng husto. Ngunit sa gabing iyon, ang alam lang niya mahal niya ang kanyang asawa. At naniniwala siyang mahal din siya nito. At para kay Crystal, sapat na muna yon. Maaga siyang nagising kinabukasan. Mas magaan ang pakiramdam niya kumpara sa nagdaang gabi. Matapos ang paghingi niya ng tawad kay Nazi at ang maayos nilang pag-uusap,
Pakiramdam niya bumalik ang dati nilang samahan bilang mag-asawa. Habang naghahanda siya na almusal sa kusina, nasa sala naman nakaupo si Nazi habang nagkakape at nagbabasa ng balita sa kanyang cellphone. Tahimik at payapa ang umaga nila hanggang sa biglang tumunog ang doorbell. Napalingon si Crystal mula sa kusina. Nazi, pakitignan nga kung sino yon. Okay. Sagot ni Nazi habang tumatayo mula sofa. Lumakad papuntang pinto at binuksan yon. Pagbukas pa lang agad siyang napangiti. Nazi! Masayang bati ni Amira sa labas. May dala itong maliit na bag at nakasuot ng fitted na blouse at maikling palda. Nakangiti ito habang nakatingin kay Nazi. O Amira, ikaw pala. Surprise! Nakangiting sagot nito. Sumilip naman si Crystal. Sino yan? Si Amira. Natuwa bigla si Crystal. Ha? Talaga? Amira, pasok ka! Pumasok si Amira sa bahay. Lumapit siya kay Crystal sa kusina at niyakap ang babae. Pinsan, miss na kita! Miss ka rin namin. Biglaan naman yung dalaw mo. Napadaan lang ako sa area kaya naisip kong dumaan din dito. Napatingin siya kay Nazi na nasa likod lamang nila. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang ngiti sa labi ni Amira, ngunit hindi yun napansin ni Crystal. Umupo siya sa dining table habang naglalatag si Crystal ng pagkain. Ang bango naman ng niluluto mo, sabi ni Amira. Thank you! Sagot ni Crystal habang tumatawa. Samantala tahimik lamang si Nazi, ngunit paminsan-minsan napapatingin siya kay Amira. Napansin din ni Amira ang mga tingin nito. Makalipas ng ilang minuto nagsalita na si Crystal. Amira, paikuha nga ng tubig sa sala na iwan ko yata doon? Sure. Tumayo si Amira at naglakad papuntang sala. Hindi nagtagal sumunod din si Nazi. May kukunin lang ako ah. Okay. Sagot ni Crystal habang patuloy sa pagluluto. Sa sala, nakatayo si Amira malapit sa mesa habang hinahanap ang pitsil ng tubig. Narinig niya ang mga yabag ni Nazi sa likod. Dahan-dahan siyang napangiti. Nazi. Lumapit si Nazi sa babae. Ba't ka dumalaw? Bahagyang lumapit pa si Amira hanggang halos magkadikit na sila. Hindi ba pwedeng gusto lang kita makita? Pabulong na sagot ng dalaga. Napatingin si Nazi sa kusina upang siguraduhin hindi sila makikita ni Crystal. Amira, baka mahuli tayo. Hindi niya tayo makikita, busy siya sa kusina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Nazi. Bahagyang kinabahan ng lalaki ngunit hindi rin ito lumayo. Namiss mo ba ako? Hindi agad sumagot si Nazi, sa halipay na palunok lamang ito. Amira. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit si Amira. Walang babala. Mabilis nitong hinawakan ng batok ni Nazi at hinalikan ng lalaki. Nagulat si Nazi, ngunit hindi rin siya agad umatras. Sa loob ng ilang segundo nagpatuloy sila sa paghahalikan. Sa kusina, walang kamalay-malay si Crystal. Siguro matutuwa si Amira sa niluto ko. Bulong ni Crystal sa sarili. Samantala sa sala patuloy na naghahalikan ng dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, napalayo si Amira at ngumiti. Sa kusina naman biglang sumigaw si Crystal. Amira, Nazi, handa na ang pagkain! Nagkatinginan ng dalawa. At parang wala nangyari. Inayos ni Amira ang buhok at damit. Halika na! Pagbalik nila sa dining table, masayang ngumiti si Crystal. Tagal niyo naman? Ngumiti rin si Amira. May hinahanap lang kami. Umupo sila sa mesa. Walang kaalam-alam si Crystal na ilang minuto lamang ang nakalipas. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay lihim na nagtaksil sa kanya sa loob mismo ng kanyang bahay. Pagkatapos kumain, nagliligpit na si Crystal. Nasa lababo siya habang hinuhugasan ng mga plato at sa sala nagkukwentuhan si Nazi at Amira. Pinsan, sarap talaga ng luto mo. Sigaw ni Amira mula sa sala. Napangiti si Crystal kahit hindi siya nakatingin. Talaga? Buti nagustuhan mo. Sagot niya habang nagpupunas ng kamay sa tela.
Pagkatapos magligpit, napansin niyang wala na sa sala ang dalawa. Ang kasambahay na nagpaplansya lamang ang naroon kaya nagtaka siya. Nazi? Walang sumagot. Amira! Baka nasa taas. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang hagdan. Habang umaakyat siya, napansin niyang bahagyan nakabukas ang pinto ng guest room. Ang kwarto kung saan madalas magpahinga si Amira kapag bumibisita. May narinig siyang mahihinang bulungan mula sa loob. Napatigil si Crystal. Hindi niya maintindihan kung ba't biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti siyang lumapit sa pinto. At sa isang maliit na siwang ng pintuan, doon niya nakita ang eksenang hindi niya kailanman inakalang makikita. Naghahalikan ng dalawa. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Unti-unting napuno ng galit ang kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay agad napalitan ng matinding puot. Bigla niyang sinipa ang pinto at nagulat ang dalawa. Crystal! Sigaw ni Nazi. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Crystal. Namumula ang kanyang muka at nanlilisik ang kanyang mga mata. Walang hiya kayo? Napaatras si Amira na nanlalaki din ang mga mata. Pinsan! Ngunit hindi na siya pinatapos ni Crystal. Agad siyang sumugod. Sinabunutan niya si Amira ng sobrang lakas. Napasigaw ito. Pinsan mo ko! Tapos ganito yung gagawin mo? Galit na sigaw ni Crystal habang hinahatak ang buhok ng babae. Crystal, tumigil ka! Sigaw ni Nazi habang sinusubukang pigilan siya. Ngunit wala nang naririnig si Crystal. Ang nasa isip na lamang niya ay ang pagtataksil na kanyang nasaksihan. Hinila niya si Amira palabas ng kwarto habang mahigpit ang pagkakasabunot sa buhok nito. Bitiwan mo ako! Iyak ni Amira. Pero lalo lamang hinigpitan ni Crystal ang hawak. Hinila niya ito papunta sa hagdan. Crystal, tama na! Sigaw ni Nazi habang sinusubukan silang habulin. Ngunit huli na. Sa sobrang galit, bigla niya itinulak si Amira pababa ng hagdan. Napasigaw ito. Gumulong pababa ang katawan ni Amira sa bawat baitang ng hagdan hanggang sa bumagsak ito sa sahig ng sala. Napadaing ito sa sakit. Humahagulhol habang hawak ang kanyang braso. Pinsan, please! Please! Ngunit hindi pa tapos si Crystal. Bumaba siya ng hagdan. Crystal, tumigil ka na! Sigaw ni Nazi habang pababa din. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa gilid ng sala naroon ang kanilang kasambahay na si Lita. Nakasalukuyang nagpaplansya ng mga damit. Ay! Diyos ko! Gulat na sigaw ni Lita nang makita ang nangyari. Lumingon si Crystal at napansin niyang mainit ang plansya na nasa mesa. Sa isang iglap kinuha niya yon. Ma'am! Wag ko! Sigaw ng kasambahay. Ngunit wala nang nakapigil pa kay Crystal. Lumapit siya kay Amira na pilit gumagapang palayo ng sahig. Crystal, please! Umiiyak na sabi ni Amira. Tangina mo! Pinagkatiwalaan kita! Amira! Tatraidorin mo ako na ganito? At talagang asawa ko pa? Lalong nagdilim ang mukha ni Crystal. Bago pa makagalaw si Amira, idinampi niya ang mainit na plancha sa mukha nito. Isang malakas na sigaw ni Amira ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Napakapit si Amira sa sahig habang sumisigaw sa sobrang hapdi at sakit. Napaatras si Lita habang nanginginig. Diyos ko po! Tumakbo si Nazi papunta sa kanila at agad tinulak si Crystal palayo. Ano bang ginawa mo? Galit nitong sigaw. Nabitawan ni Crystal ang plancha. Nahulog ito sa sahig. Hingal na hingal siya habang nakatitig kay Amira na umiiyak at napapahawak sa nasunog nitong muka. Namumula at tila nagsisimulang mamaga ang balat nito. Ang mukha ko! Ang mukha ko! Iyak ni Amira. Nanginginig si Crystal sa galit at sakit. Deserve mo yan! Sigaw nito. Napatingin sa kanya si Nazi na galit na galit. Nababaliw ka na ba? Tumawa si Crystal. Ako pa ngayon ang baliw? Kaya itong ginagawa ko eh.
Tahimik ang buong bahay maliban sa iyak ni Amira. Dadaling kita sa ospital. Sabi ni Nazi habang inaalalayan si Amira. Patuloy ito sa pag-iyak habang tinatakpan ng muka. Ang sakit! Sakit! Habang pinapanood sila ni Crystal, bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit wala na siyang pakialam. Para sa kanya, yun ang kapalit ng pagtataksil na ginawa nila sa kanya. Ang sakit, Nazi! Ani Amira habang humahagulhol. Nag-alala namang nakaluhod si Nazi sa tabi niya. Pilit niyang inaalis ang kamay ni Amira sa mukha nito upang makita kung gaano kalala ang paso. Diyos ko, Amira. Anang lalaki at halatang natataranta. Sa gilid ng sala, nakatayo ang kasambahay nilang si Lita. Nanginginig ito at hindi malaman ang gagawin. Tinignan niya si Crystal na nakatayo lamang ilang metro ang layo. Namumula pa rin ang mga mata nito sa galit at sakit. Ngunit ngayon, tila nanlalambot na rin ang tuhod. Crystal, ano ba naman itong ginawa mo? Galit ngunit naguguluhang sabi ni Nazi. Hindi sumagot si Crystal. Nakatitig lamang siya sa dalawa habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Biglang narinig ang pagbukas ng gate sa labas ng bahay. Kasunod nito ay ang tunog ng sasakyang papasok sa garahe. Napatingin si Lita sa pintuan. Ma'am, dumating na po yata ang parents niyo. Napatigil si Crystal. Ang mga magulang nila. Ang kanyang mga magulang. At ang mga magulang ni Amira ay kauuwi lang mula sa isang family gathering. Ilang segundo ay bumukas ang pinto. Pumasok sa loob ang ama ni Crystal na si Arturo at ang kanyang inang si Helena. Kasunod nila ang magulang ni Amira na sina Roberto at si Lina. Masaya pa sana ang kanilang mukha habang nag-uusap-usap. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makita nila ang eksena sa sala. Diyos ko! Gulat na sigaw ni Selena nang makita ang anak. Amira! Sigaw nito habang tumatakbo palapit. Napayakap si Amira sa kanyang ina habang umiiyak. Mom, ang sakit! Napahawak si Selena sa mukha niya. Ano nangyari sa'yo? Hysterical na tanong ni Selena. Nang makita ni Roberto ang paso sa mukha ng anak, agad ito na puno ng galit. Sino may gawa nito? Tahimik ang buong sala. Dahan-dahang napatingin ang lahat kay Crystal. Nakatayo pa rin siya sa gitna. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagsasalita. Crystal. Gulat na sabi ng kanyang ina. Lumapit si Roberto sa kanya na halatang galit na galit. Ikaw ba may gawa nito? Hindi pa rin sumagot si Crystal. Nanginginig sa galit si Selena habang yakap ang anak. Crystal, paano mo nagawa to sa pinsan mo? Baliw ka na ba? Kumuyom ang kamao ni Roberto. Tahimik pa rin si Crystal at hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi rin siya sumigaw at nag-explain. Lumapit naman ang ama niyang si Arturo. Crystal, sabihin mo sa amin kung ano nangyari. Ngunit bago pa makapagsalita si Crystal, sumingit si Selena. Ano nangyari? Kita niyo naman ang ginawa niya sa anak ko! Patuloy sa pag-iyak si Amira. Mom, nasunog yung face ko! Napahawak si Selena sa dibdib sa sobrang galit at sakit. Crystal! Paano mo nagawang sunugin ang mukha ng pinsan mo? Tahimik pa rin si Crystal. Para bang nawalan na siya ng lakas magsalita kaya lalong nagalit si Roberto. May sira ka ba sa ulo mo? Pinsan mo yan! Crystal, magsalita ka. Saad ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin siya sumagot. Nakatitig lamang siya sa sahig, habang dahan-dahang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Nazi, ano ba nangyari? Napatingin si Nazi kay Crystal. Saglit siyang natahimik. Alam niya ang totoong dahilan kung ba't nangyari ang lahat. Ngunit hindi niya magawang sabihin yon. Bigla na lang siya nagalit. Bigla na lang niya sinabunutan si Amira at hinila pababa ng hagdan. Nagkagulo ang kanilang mga magulang. Diyos ko! Crystal! Galit na sabi ni Arturo. Hindi ko inakalang kaya mong gawin to. Napapikit si Crystal.
Masakit marinig ang mga salitang yun mula sa sariling ama. Dalhin na natin siya sa ospital. Tumango si Nazi. Ako na magmamaneho. Tinulungan niya si Roberto na buhatin si Amira palabas ng bahay. Patuloy sa pagiyak si Amira habang hawak ang muka. Sumunod sa kanila sina Selena at ang ibang miyembro ng pamilya. Bago tuluyang lumabas ng bahay, lumingon si Selena kay Kristal. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi ko ito palalagpasin. Mananagot kasi ginawa mo sa anak ko! Hindi sumagot si Kristal at hindi siya lumaban. Unti-unti siyang naupo sa sofa. Nanginginig ang kamay niya. Doon siya tuluyang napahagulhol. Lumabas lahat ng emosyon na kanina pa niya pinipigilan. Ang asawa niya at ang sariling pinsan. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya matagal na siyang niloloko. Maya-maya bumalik na muli si Nazi. Nang makita niya ang asawang umiiyak sa sofa, napahinto siya sa pintuan. Kristal. Hindi siya pinansin ni Kristal. Patuloy lang itong umiiyak habang nakayuko. Kristal, makinig ka muna sa akin. Bago pa siya makalapit na husto, tumayo si Kristal at malakas na sampalan tumama sa pisngi ni Nazi. Kristal! Sinampal siyang muli ni Kristal. Hayop kang lalaki ka! Hayop ka! Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki. Kristal, makinig ka muna. Isa na namang sampal. Sorry, please, patawarin mo ako. Sorry? Sorry? Sorry lang? Alam mo ba kung gaano ako naging tanga para sa'yo? Kristal. Shut up! Tinulak niya ito palayo. Akala ko mahal mo ako. Akala ko ikaw na yung lalaki, hindi ako sasaktan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang humihikbi. Pinagtakpan pa kita kanina at di ko sinabi sa kanila yung ginawa niyong dalawa. Hindi ko sinabi na nahuli ko kayo naghahalikan. Natahimik si Nazi. Kristal, please, nagkamali lang ako. Isang beses lang ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Gano'n na katagal? Kristal. Gano'n na katagal? Diyos ko! Napahawak si Kristal sa ulo niya. Napatawa siya ng mapait at patuloy sa pagiyak. Pinsan ko siya, Nazi. Pinsan ko yon! Sa lahat ng babae sa mundo, pinsan ko pa talaga yung pinili mo gawing kabit? Sorry, please, hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto? Hinalikan mo ba siya dahil napilitan ka? Umamin ka sa akin! May nangyari ba sa inyo? Napatungo si Nazi habang hawak ang pisngi. Oo, may nangyari sa amin. May nangyari? Nazi? Hindi lang halik? Tahimik si Nazi. At sa katahimikan yun alam na ni Kristal ang sagot. Napahagulhol siya ng malakas. Diyos ko! Diyos ko naman! Paano mo nagawa sa akin yun, ha? Kristal, please. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka yung dalawa. Kadiri! Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung ba't ko nagawa yon. Lumayas ka sa harap ko. Umalis ka. Umalis ka hindi ko na alam ang magagawa ko sa'yo. Baka mapatay kita. Umalis ka na, Nazi, please. Napatigil si Nazi. Hindi niya alam kung ano sasabihin. Tinitigan niya ang asawa na nangihina na habang umiiyak. Kaya unti-unti siyang tumayo. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, narinig niya ang mahinang boses ni Kristal mula sa sahig. Akala ko ikaw magiging kakampi at kasama ko habang buhay. Pero ikaw pala ang unang taong sisira sa akin. Kinabukasan sa ospital, sa loob ng pribadong kwarto, nakahiga si Amira sa kama habang nakabalot na makapal na benda ang kalahati ng kanyang muka. Paminsan-minsan napapangiwi siya sa sakit habang hawak ng kanyang ina na si Selena ang kanyang kamay. Sa gilid naman ng kama, nakatayo ang kanyang ama na si Roberto. Halata sa kanyang mukha ang galit. Hindi ko palalampasin ang ginawa ni Kristal. Tumango si Selena. Dapat talaga siyang managot. Mahina namang umiyak si Amira. Mom, Dad, tignan niyo yung mukha ko. Sabi niya, habang nanginginig ang boses.
Paano na ako nito? Maghahain tayo ng kaso laban sa kanya. Serious physical injury yan. Nasa kabilang bahagi naman ng kwarto, ang mga magulang ni Crystal na sina Arturo at Helena. Tahimik silang nakikinig habang nakayuko. Hindi nila alam kung paano ipagtatanggol ang anak. Nasa gilid din ng kwarto si Nazi. Halatang hindi mapakali habang nakatayo doon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Crystal. Nakasimple lamang siya ng damit at halatang kulang sa tulog. Namumula ang kanyang mga mata. Matapang ang kanyang tindig. Habang naglalakad papasok ng silid. Lahat napatingin sa kanya. Biglang naginit ang ulo ni Roberto. Kapal na mukha mong pumunta pa dito? Galit niyang sabi. Lumapit si Selena kay Amira na parang pinoprotektahan nito. Lumabas ka dito! Ngunit hindi gumalaw si Crystal. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid habang nakatingin kay Amira. Makikita ang galit at sakit sa mga mata ni Crystal. Si Amira naman nag-iwas ng tingin. May sasabihin lang ako. Wala kaming gustong marinig mula sa'yo. Sigaw ni Roberto. Ngunit nagsalita ang ama ni Crystal. Hayaan niyo muna siya magsalita. Tahimik na napatingin ang lahat sa babae. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Narinig ko na gusto niyo magsampa ng kaso laban sa akin. Hindi lang gusto. Sigurado yan. Sinira mo ang mukha ng anak ko. Tumango si Crystal. Naintindihan ko. Pero magsasampa din ako ng kaso. Napakunot ang noon ni Selena. Anong kaso? Dahan-dahang napatingin si Crystal kay Amira. Adultery? Ano? Gulat na sabi ng kanyang ina na si Helena. Napakunot naman ang noon ni Roberto. Anong ibig mo sabihin? Nahuli ko sila. Sino? Tanong ng kanyang amang si Arturo. Ang asawa ko at si Amira. Ano? Gulat na sabi ni Selena. Umiling siya na parang ayaw paniwalaan ang narinig. Huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Nahuli ko sila naghahalikan sa loob ng bahay ko. Kabit ng asawa ko ang anak ninyo. Napatingin ng mga magulang ni Amira. Amira! Nanginginig na tanong ni Selena. Hindi agad sumagot si Amira. Sa kabilang banda naman napayuko si Nazi. At napansin niyo ng lahat. Napalingon si Roberto sa kanya. Nazi, sabihin mo ang totoo. Tahimik lang si Nazi na hiyang-hiya. Hindi totoo yan? Biglang sigaw ni Amira. Ngunit halatang nanginginig ang boses nito. Napatingin si Crystal sa kanya. Talaga? Nahuli ko kayo sa kwarto? Anong hindi totoo? Namumutla na si Amira. Hindi yan totoo. Gusto mo bang sabihin ko rin na inamin na ni Nazi na may nangyari na sa inyo? Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ano? Napatingin siya kay Nazi. Totoo ba yon? Hindi makatingin ang lalaki. Biglang napahawak si Selena sa kanyang dibdib. Diyos ko! Napatingin si Roberto kay Amira na puno ng galit. Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Dad! Ngunit wala nang masabi si Amira. Unti-unting napaatras si Selena habang umiiling. Hindi. Hindi ito totoo. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi ko pinalaki ang anak ko para maging kabit. Tahimik lamang si Crystal habang pinapanood ang reaksyon ng lahat. Ngayon lamang niya nailabas ang katotohanan. Hindi ko sana sasabihin ito, pero gusto niyo akong kasuhan. Kung magsasampa kayo ng kaso laban sa akin, magsasampa rin ako laban sa inyong dalawa. Pareho kayong mananagot. Aniya at tinuro si Nazi at Amira. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinabi ni Crystal. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Amira. Mami! Doon tuluyang nagbago ang ekspresyon ng ina ni Amira. Isang malakas na sampal ang tumamas sa kanyang pisngi. Nagulat ang lahat sa loob ng kwarto. Napahawak si Amira sa kanyang muka, kahit may benda na ito. Mom! Walang yaka?
Halos di makapaniwala si Roberto na nakatingin sa anak. Amira! Sabihin mo sa amin kung totoo yan. Napahagulhol na si Amira. Dad, nagkamali lang ako. Ngunit hindi pa siya nakapagsalita nang sumigaw muli si Selena. Nagkamali? Pinsan mo ang asawa ng lalaking nilandi mo, Amira. Mommy, please. Tumigil ka na. Tumigil ka! Hindi ko kayang isipin na magagawa mo ang bagay na ito. Hindi ko inakalang kaya mo itong gawin sa sarili mong pamilya, sa sarili mong pinsan? Napahawak si Roberto sa noo habang umiiling. Anong klaseng ugali yan, Amira? Tinuruan ka ba namin ng ganito? Napayuko si Amira habang umiiyak. Dad, mahal ko siya eh. Mahal mo? Asawa siya ng pinsan mo! Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, anak! Anong hindi sinasadya sa bagay na ito? Hindi sinasadya? Pero nagawa mo makapagrelasyon sa asawa ng pinsan mo? Diyos ko naman! Nakakahiya ka! Tumingin si Selena kay Crystal. Crystal, patawad. Hindi ko akalaing ganito ang gagawin ng anak ko sa'yo. Napayuko si Crystal. Hindi niya inasahan na maririnig niya yun mula sa kanyang tiyahin. Samantala patuloy na pinagagalitan ni Roberto ang anak. Alam mo ba kung gaano kami nahihiya ngayon? Kung ano ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila ito? Daddy, please! Paano mo nagawa to sa sarili mong pinsan? Hindi ka ba nahiya? Napayuko si Amira at hindi niya kayang sagutin ang tanong na yon. Nakakadiri ka! Nakakadiri ang ginawa mo! Dagdag ni Selena na stress na stress na. Hindi na nito kayang tingnan ng anak. Hindi ko akalaing may ganito akong klaseng anak na babae. Pinandidirihan na kita ngayon. Samantala, tahimik lang si Crystal sa gilid. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya nakikialam. Pinapanood lamang niya ang eksena. Sa kabilang banda si Nazi ay nanatiling tahimik. Hindi rin siya makatingin kahit kanino. Napansin niyo ni Roberto. Bigla siyang lumingon kay Nazi. At ikaw, kala namin matino kang lalaki. Galit na galit si Roberto. Pinakasalan mo ang pinsan niya, tapos lalandi ka sa isa pang babae? Napayuko si Nazi. Sir, nagkamali ho ako. Ngunit hindi yun tinanggap ni Roberto. Pareho kayong walang hiya. Tumahimik muli ang silid. Si Amira patuloy sa pag-iyak habang naririnig ang mga salitang yon mula sa sariling mga magulang. Si Selena naman umiiyak habang umiiling. Hindi ko na alam kung paano haharap sa pamilya natin pagkatapos nito. Crystal, patawarin mo kami. Matapos ang insidenteng naganap, hindi na bumalik si Crystal sa bahay na dati nilang pinagsaluhan ni Nazi. Ilang linggo siyang nanatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon niya dahan-dahang tinanggap ang katotohanan na ang lalaking pinaglaban niya sa lahat, siya ring sumira sa kanyang tiwala. Sa unang mga linggo halos hindi siya makatulog. Minsan bigla na lang siyang mapapaupo sa kama habang nakatitig sa kawalan. Hindi na siya umiiyak. Para bang ubos na ang luha niya. Isang gabi, habang nasa veranda siya ng bahay ng kanyang mga magulang, tahimik siyang nagkakape. Lumapit ang kanyang ina at umupo sa tabi niya. Anak, hindi mo kailangan manatili sa isang relasyon na sumira sa'yo. Huminga ng malalim si Crystal. Maakala ko talagang siya na yung makakasama ko habang buhay eh. Akala ko mahal niya ako. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila. Doon tuluyang napaluha si Crystal. Ilang araw matapos yun, nagdesisyon siyang gawin ang bagay na matagal niya nang iniisip. Nag-file siya ng annulment laban kay Nazi. Hindi naging madali ang process. Dumaan sila sa maraming hearing, maraming tanong, maraming pagkakataong kailangan niyang balikan ng sakit ng nakaraan. Sa bawat pagharap niya sa korte, mas lalo niya napagtanto na hindi na siya babalik sa dating buhay. Isang araw matapos ang isa pang hearing,
Lumabas siya ng courtroom na tila pagod na pagod at lumapit sa kanya ang abogado. Malaki ang posibilidad na mag-grant ang annulment. Tumangulang si Crystal doon. Lumipas ang mga buwan at isang araw, tuluyan nang naaprubahan ang annulment nila. Nang matanggap niya ang balita, nasa loob siya ng kanyang sasakyan. Malaya na ako. Bulong niya sa sarili. Hindi siya nag-celebrate. Sa halip pinili niyang simulan muli ang kanyang buhay sa mas tahimik at mas makabuluhang paraan. Dati, abala siya sa pagiging asawa ni Nazi at sa kanilang social life. Ngunit ngayon, napagtanto niyang marami pala siyang gustong gawin sa mundo. Isa sa mga yun ang pagtulong sa kapwa. Isang kaibigan ng kanyang ina ang nag-anyaya sa kanya na sumama sa isang charity organization na tumutulong sa mga batang lansangan at mga pamilyang nangangailangan. Nung una nag-aalinlangan siya. Pero nang makita niya ang mga bata na nakangiti, kahit halos wala nang makain, nakaramdam siya ng awa. Simula noon naging aktibo si Crystal sa charity work. Halos bawat linggo nandun siya namimigay ng pagkain, tumutulong sa mga outreach program, nakikipaglaro sa mga bata. Unti-unti napalitan ng bagong layunin ng dating sakit sa kanyang puso. Isang Sabado ng umaga, may outreach program sila sa isang maliit na komunidad sa labas ng syudad. Abala si Crystal sa pag-aayos ng mga kahon ng pagkain nang may biglang lumapit sa kanya. Excuse me. Sabi ng lalaki. Paglingon niya nakita niya ang isang matangkad na lalaki na may hawak na 2 kahon ng relief goods. Nakangiti ito at mukhang pagod na rin kabubuhat. Dito ba ilalagay ito? Tanong ng lalaki. Saglit siyang natulala bago sumagot. Oo, dun sa mesa. Got it. Sagot nito sa kanya. Mabilis nito inilapag ang kahon at bumalik para kumuha pa ng iba. Maya-maya napansin ni Crystal na halos hindi na ito nagpapahinga. Kung saan may kailangang gawin, naroon agad ang lalaki. Lumapit sa kanya ang isa sa mga organizers. Crystal, meet Reed. Isa siya sa pinaka-active na volunteers namin. Napalingon si Crystal sa lalaki na kasalukuyang nakikipaglaro sa 2 batang lalaki. Reed! Tawag ng babaeng organizer. Yeah? This is Crystal, new volunteer. Kumiti si Reed at inabot ang kamay sa kanya. Hi. Hi. Tinanggap ni Crystal ang pakikipagkamay. First time mo? Medyo, pero gusto ko siya. Warning lang. Nakaka-addict tumulong. Good. I think I need that. Simula noon, madalas na silang magkita sa mga charity events. Minsan magkasama sila nag-aayos ng relief goods, minsan naman magkasabay silang nagluluto ng pagkain para sa feeding program. Napansin ni Crystal na kakaiba si Reed. Hindi ito mayabang, kahit halatang may kaya rin sa buhay. Isang hapon matapos ang outreach program, nakaupo sila sa gilid ng covered court habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Pagod si Crystal pero masaya. Ang saya pala nito, no? Tumango si Reed. You okay? Yeah, I am okay. Sandaling nag-isip si Crystal bago nagsalita. Alam mo, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang buhay ko. Good or bad? Good. Mas tahimik, mas masaya. Sometimes the worst things that happen to us push us to the life we actually need. Napatingin si Crystal sa lalaki. Lalim nun ah. Volunteer philosopher? Natatawang nagkibit-balikat si Reed. Pareho silang natawa. Habang pinapanood ni Crystal ang mga batang nagtatakbuhan sa harapan nila, napagtanto niya na matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganitong katahimikan. Wala nang galit, wala nang sakit, at kahit hindi niya pa alam kung saan patungo ang bagong pagkakaibigan na ito, alam niyang masaya siya sa kung anong meron sila ngayon. Hindi niya kailangang madaliin ang lahat. Sa ngayon, sapat na ang pagiging malaya. Lumipas ang ilang buwan matapos ang unang pagkakakilala ni na Crystal at Reed sa charity organization. Kung noon, simpleng volunteer lang si Crystal, na nagtatangkang takasan ng sakit ng nakaraan, ngayon isa na siya sa pinakaaktibong tumutulong sa kanilang grupo. Sa bawat linggo, naroon siya sa feeding programs,
medical missions, at outreach sa iba't ibang komunidad. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na napansin ng lahat. Halos palaging magkasama sina Crystal at Reed. Hindi naman nila yon sinasadya. Pero sa tuwing may kailangan mag-organize ng supplies, silang dalawa agad ang magkasangga. Kapag may outreach sa malalayong lugar, sila din ang madalas na magkatabi sa sasakyan habang nagbabiyahe kasama ang ibang volunteers. Isang Sabado ng umaga, abala ang lahat sa isang outreach program sa isang maliit na barangay. May feeding program sila para sa mga bata at pamimigay ng school supplies. Maagang dumating si Crystal at agad nagsimulang magayos ng mga kahon ng notebook at lapis. Good morning. Napalingon siya sa pamilyar na boses. Nakatayo sa likod niya si Reed, may dalang 2 kahon ng biscuits at juice. Ang aga mo naman. Ikaw din naman eh. Habang inaayos nila ang mga gamit, may mga batang nagsisimula ng magsidatingan. Tumakbo agad ang ilan papunta kina Crystal. Ate Crystal! Uy, ang aga niyo ah. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng isang batang babae. Si Liza yon. Isang 8 taong gulang na bata na madalas sila makita sa outreach. Ate, may dala kayong coloring book? Oo naman, mamaya magbibigay kami. Sa tabi niya, napansin niya na papalibutan din ng mga bata si Reed. Kuya Reed! Kuya Reed! Oh, dahan-dahan. Hindi napigilan ni Crystal ang mapangiti. Habang pinapanood yon, napakabilis makuha ni Reed ang loob ng mga bata. Maya-maya, nagsimula na ang feeding program. Nakaupo ang mga bata sa mahabang mesa habang nagbibigay ng pagkain ng mga volunteers. Magkatabi sina Crystal at Reed habang namimigay ng spaghetti at juice. Kuya Reed! Biglang sabi ng isang batang lalaki. Ano yun? Totoo ba may asawa ka na? Ha? Wala pa, bakit? Si Ate Crystal po. Wala din. Sagot ni Crystal habang bahagyang napapailing. Bagay kayo eh. Halos mabilaukan si Crystal sa narinig. Hoy, ikaw ah! Si Reed naman napatawa ng malakas. Saan nyo naman nakuha yun? Kasi lagi kayo magkasama. Sabi ng isang bata. Ay oo nga no, tsaka pareho silang mabait. Napailing si Crystal habang nangingiti. Mga bata talaga oh. Pero hindi pa doon natapos. Habang kumakain ng mga bata, may isa pang batang babae na lumapit kay Reed. Kuya! Ano? Tulungan mo si Ate Crystal. Saan? Sa buhay. Hindi napigilan ni Reed ang mapatawa ng malakas. Napatingin siya kay Crystal na halatang namumula na sa hiya. Grabe kayo ah, mga matchmaker ba kayo? Si Crystal ay napapailing na lang habang nakangiti. Pagkatapos ng kanilang feeding program, nagsimula na silang magbigay ng school supplies. Lumapit ang mga bata isa-isa para kunin ang kanilang notebook, lapis at crayola. Habang ginagawa yon, may ilang batang patuloy na tumitingin kina Crystal at Reed. Kuya Reed, kapag naging kayo na Ate Crystal, pwede ba kaming pumunta sa kasal? Ang advance nyo ah. Napahawak naman si Crystal sa noo habang natatawa. Napatingin si Reed kay Crystal. Saglit sila nagkatinginan at parehong tumawa. Lumipas ang ilang oras at natapos ang outreach program. Nagsisimula na rin maglipat ang mga volunteers. Grabe yung mga bata kanina, no? Mga bata talaga. Di ko akalain magiging love team tayo dito. Pero honest sila ah. What do you mean? Kapag bata kasi sinasabi nila kung ano nakikita eh. Ano bang nakikita nila? 2 taong laging magkasama. Kuya Reed! Tumatakbo ang isang batang lalaki palapit sa kanila. Halika na, maglalaro tayo! Makalipas ang ilang minuto, tumatakbo na rin si Crystal kasama ang mga bata sa gitna ng court habang naglalaro ng taguan. Habang tumatawa ang mga bata, nakikitawa na rin si Crystal at napansin niyang nakatingin si Reed sa kanya. Nakangiti rin ito ng matamis.
3 taon nang lumipas, maraming bagay ang nagbago sa buhay ni Crystal. Mula ng unang araw na tumapak siya sa charity organization na yon. Ang charity work na dati paraan lang niya para makalimot, naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit higit sa lahat ng pagbabagong yon, may isang taong nanatiling kasama niya sa bawat hakbang. Si Reed. Sa loob ng 2 taon, lalo pang naging malapit ang kanilang pagkakaibigan. Hindi nila namamalayan unti-unti nang lumalalim ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. 1 taon matapos ang maraming panunukso ng mga bata at mga biro ng kapwa volunteers, doon nila tuluyang inamin ang kanilang damdamin. Pagod si Crystal ngunit masaya. Nakatingin siya sa mga litrato ng mga batang natulungan nila sa kanyang cellphone. Ang saya nila. Alam mo, kung dahil sa'yo, hindi ko siguro itutuloy ang pagiging volunteer ko nun. Ha? Bakit naman? Dahil ikaw ay nagpapaalala sa akin kung ba't mahalagang tumulong. Napatawa siya ng mahina. Ang drama mo Crystal, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yon? Matagal ko nang gustong sabihin to. Crystal, I think... No. Scratch that. I know I love you. Hindi siya agad nakasagot. Dahil hindi niya inaasahan ang maririnig niya na salitang yon. At sa pagkakataong ito, mula sa isang taong talagang nararamdaman niyang totoo sa kanya. Reed, Di kita minamadali. agap nito sa sasabihin niya. Alam ko ang pinagdaanan mo pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Napangiti si Crystal habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata. Ang tagal ko natakot na magmahal ulit. Pero ikaw ang dahilan kung ba't unti-unti ako naniwala ulit. At mahal din kita. Talaga? Talaga. Mula noon, opisyal nang naging magkasintahan sina Crystal at Reed. At sa loob ng ilang taon, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Hanggang sa dumating ang araw na yon, isang hapon. May outreach program muli sila sa parehong barangay kung saan una sila nagkakilala. Naroon pa rin ang mga batang minsang nangulit sa kanila, ngunit ngayon mas matatangkad na ang ilan. Habang nagliligpit sila matapos ang program, biglang nagsalita si Reed. Crystal, may papakita ako sa'yo. Nagdaka si Crystal ngunit sumunod naman siya nang hilahin siya ni Reed papunta sa gitna ng covered court. Reed, anong ginagawa mo? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumuhod si Reed sa harap niya. Napasinghap ang lahat ng naroon. Pati si Crystal, natulala. May hawak na maliit na kahon si Reed. Crystal, 3 years ago nakilala kita dito. Hindi ko akalaing ang simpleng volunteer work ay magbibigay sa akin ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Tinuruan mo ako mas maging mabuting tao. Tinuruan mo ako magmahal ng totoo. Now, Crystal, will you marry me? Napahawak si Crystal sa kanyang bibig habang tumutulo ang luha sa pisngi. Ate Crystal, sabihin mo na oo. Oo na, ate. Bagay naman kayo eh. Napatawa si Crystal habang umiiyak. Of course, Reed. Of course, yes. Tumayo si Reed at niyakap siya ng mahigpit. At makalipas ang ilang buwan naganap ang kanilang kasal. Hindi yun ang grande o marangya. Ngunit napuno yun ng pagmamahal. Naroon ang kanilang pamilya, mga kaibigan at kapwa volunteers. At ang mga batang minsan naging saksi ng kanilang simula. Habang naglalakad si Crystal sa aisle papunta kay Reed, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalayo ang narating niya mula sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Mula sa sakit, mula sa pagtataksil, hanggang sa tunay na pagmamahal. Nang hawakan ni Reed ang kanyang kamay sa harap ng altar, pareho nilang alam na hindi lamang ito kasal. Ito'y isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, pagtulong sa kapwa at pagmamahalan na mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Isang umaga sa bahay ni na Crystal at Reed, sa loob ng kusina, si Reed ay abala sa paghahanda ng almusal. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at apron habang nagpaprito ng itlog at bacon.
Paminsan-minsan sumisilip siya sa maliit na notebook na nasa gilid ng counter, kung saan nakasulat ang listahan ng mga gagawin nila para sa susunod na charity outreach. Kailangan pa natin bumili ng school supplies. Bulong niya sa sarili habang sinusulat ang ilang bagay. Hindi nagtagal narinig niya ang yabag mula sa hagdan. Paglingon niya, naroon ang asawa. Good morning, Mrs. Good morning. Lumapit siya sa mesa at umupo habang inaamoy ang nilulutong pagkain. You okay? Hindi agad nakasagot si Kristal. Parang biglang may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Ewan ko. Biglang sumikip ang kanyang dibdib at tila may gustong lumabas sa kanyang sikmura. Hindi niya natapos ang sasabihin. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungong banyo. Crystal! Pagdating niya ng banyo, nakita niya si Crystal na nakayuko sa harap ng sink habang nagduduwal. Hey, easy. Ilang sandali pa tuluyang natapos si Crystal. Huminga siya ng malalim. Pinatayo ito, tinulungan, at inabutan ng baso ng tubig. Salamat. Masama ba pakiramdam mo? Hindi ko alam, parang bigla lang eh. Wala ka namang lagnat. Baka napagod lang ako kahapon. Teka, kailan ka huli nagkasakit? Wala naman ako sakit eh, hindi naman ako nagkakaganon. I mean, kailan ka huling nagsuka ng ganito? Hindi ko rin alam. Crystal? May possibility ba na... Hindi niya tinapos ang pangungusap. Napalingon si Crystal sa kanya. Reed? Lalong bumilis ang tibok ng kanilang puso. Wait, hindi pa sigurado. Actually, now that I know about it, late ako. Late? 2 weeks akong walang mens. Hindi na nila kailangang magsalita pa. Ilang sandali silang tahimik, pagkatapos biglang napatawa si Reed. Oh my God! Reed, Are we pregnant? oo, buntis ako. Talaga? Sa tingin ko oo. Hindi niya napigilang yakapin si Crystal ng mahigpit. Huminga siya ng malalim habang hawak ang tiyan ni Crystal. Crystal, thank you. Bakit mo ako pinasasalamatan? Because you're giving me the greatest gift in the world. Kailangan natin magpa-check up. Pero feeling ko talaga, Buntis ka. Yes, and we have to go to the OB. hindi napigilan ni Reed ang matawa sa sobrang saya. Wait until the kids at the charity hear this. Sigurado akong magiging masaya sila. Of course. Sila pa ang una nagsabing bagay tayo. Ang simpleng tukso ng mga bata na naging simula ng isang napakagandang kwento. Ngayon narito sila, mag-asawa na. Malapit nang maging mga magulang. Minsan, akala natin tapos na ang lahat kapag nasaktan tayo ng sobra. But life has a beautiful way of surprising us. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, unti-unti niyang muling natagpuan ang kanyang sarili. Doon niya nakilala si Reed, ang lalaking hindi lamang nagbigay ng pagmamahal, kundi nagbigay din ng bagong pag-asa sa kanyang puso. Their love was not rushed. It grew slowly, honestly, and patiently. At ngayon bilang mag-asawa at soon-to-be parents, napatunayan nila na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may bagong liwanag na naghihintay. Because sometimes, the love we truly deserve comes after the pain we thought would break us forever. The end.